Magandang gabi sa bawat isa. Muli, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Sa bawat nakakapakinig, nakakapanood, welcome po kayo para sa ating pong online Bible studies dito po sa Sapron, Philippines. Ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito ay nagmula po sa aklat ng Lucas, Luke chapter 7. Babasahin ko po from verse 11 down to verse 17 and Luke chapter 7. Okay? Sabi po ng mga talata, verse 11, "And it came to pass the day after that he went into a city called Nain, and many of his disciples went with him, and much people. Now when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and much people of the city was with her. And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said unto her, Weep not. Verse 14, And he came and touched the buyer, and they that bare him stood still. And he said, Young man, I say unto thee, arise. Verse 15, And he that was dead sat up and began to speak, and delivered him to his mother. And there came a fear of all, and they glorify God, saying, that a great prophet is risen up among us, and that God had visited his people. And this rumor of him went forth throughout all Judea and throughout all the regions round about." Tayo po'y saglit na manalangin. Amang banal, dakila sa lahat, nawa Panginoon, ang banal na Espiritu po ang kumilos sa aming kalagitnaan. Sa mga nakakapakinig, sa mga nakakapanood, Panginoon, bigyan niyo po sila ng kaunawaan, karunungan, lubusan po nilang maintindihan ang mensahe mo sa araw na ito, Panginoon. Pangunahan niyo po ang bawat isa, pangunahan niyo maging ang tagapagpahayag, bigyan mo ko ng authority at tapang maibahagi ko ang iyong mga salita ayon sa iyong kalooban at kalakip ang pag-ibig mo. Hanggang sa pagtatapos po ng pag-aaral na ito, saway ng kaaway, nang hindi po ko makapanggulo, bigyan niyo po ng focus ang bawat makakapanood at makakapakinig. Sa pangalan po ni Jesus, I pray. Amen. So makita natin dito mga kapatid, meron po ritong tagpo kung saan nang pumasok siya sa isang lunsod na tinatawag na Nain. Sabi po ng verse 11, at pagpasok po ng Panginoong Jesucristo doon sa lungsod ng Nain, ay marami sa kanyang disipulo ang sumama at maraming tao. At habang siya po ay nakarating na malapit sa tarangkahan ng lungsod, meron po siyang nakitang isang patay na tao, binubuhat palabas. Sino yon? Yung patay na tao po ay ang bugtong na lalaking anak ng kanyang ina. Kaisa-isang anak na lalaki ng kanyang ina, at yung kanya naman ina ay isang balo. Okay? At maraming mga tao na mula lungsod ang kasama niya. Tama-tama naman, nakita ng Panginoon. Kasi papasok sa lungsod ng Nain ng Panginoon. At siya po ay nahabag doon sa nakita niyang balo. Likas na maawain ng ating Panginoon. Yan yung deity niya. Yan, kasama yan sa kanyang katangian ng pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Pagdating po dun sa verse 13, sabi po, basahin ko uli, and when the Lord saw her, he had compassion on her,
said unto her, Weep not. Huwag ka manangis. Sabi niya dun sa balo. Lumapit po siya at hinipo ang kabaong at sila ay nagdala sa kanya at sila po ay na nagdadala sa kanya doon sa kabaong ay napatigil. Hinipo ng Panginoon yung kabaong eh. Sabi niya doon sa kabaong, hawak-hawak ng kamay niya, binata, sinasabi ko sa iyo, bangon. At yung namatay doon sa kabaong ay biglang umupo at nagsimulang magsalita. Umupo at biglang nagsalita. Ginawa ng Panginoon, dinala niya na yung binatang bumangon mula doon sa kanyang kabaong at nilapitan niya, dinala ng Panginoon doon sa kanyang ina. Sabi po ng verse 16, And there came a fear of all, and they glorify God, saying that a great prophet is risen up among us, and that God had visited His people. So atin pong aralin ito, meron po rito isang ina na biyuda at siya po ay may kaisang-isang anak. Okay? May kaisa-isang anak. Biyuda na nga siya, yung kaisa-isang niya pang anak namatay. So tawagin po natin o ang tema po natin sa araw na ito, the widow's son raised from dead. Una, puntos, yung verse 13 at 14, the worried widows. Yung po ang subtitle. Worried at lungkot na lungkot ang widow. Kasi nga naman, widow siya. Tapos yung kaisa-isang anak niya, namatay pa. So nag-iisip ito, nalulungkot. Nalulungkot dahil paano na nga naman siya, wala na siyang kasama. Biyuda, namatay pa yung kaisa-isang anak. So she was a worried widow. There are so many things to be worried about. Sino kasama niya hanggang sa kanyang pagtanda? Sino makakatuwang niya sa kanyang pamumuhay? Wala na yung kanyang kaisa-isang anak. So, the worried widow lost his only child. Pero ang Panginoong Jesucristo nung makita siya, He had compassion on the widow. Kaya nga, sabi ng verse 13, And when the Lord saw her, He had compassion on her, and said unto her, Weep not. Kinaawaan niya yung widow. Sinabihan niya, huwag kang manangis. Alam niyo po, yung ating Panginoon, talagang compassionate Christ po yan. Siya po ay sadyang mahabagin. Compassionate Christ. Remember the shortest verse in the Bible, yung John 11:35. Tingnan natin yung John chapter 11 verse 35. Okay? Shortest verse in the Bible, Jesus wept. Okay? Bakit siya umiyak? Di ba nung naalala niyo yung pinag-aralan natin nung namatay yung kapatid ni Mary at ni Martha?
nahabag siya doon sa kanyang mga kaibigan. Dahil pagdating niya, patay na nga si Lazaro. At dahil mahabagin talaga ang Panginoon, nagpasama siya doon sa libingan ni Lazaro. Binuhay niya. Likas na maawain po ang Panginoon. Kaya ang sarap lapitan ng Panginoon in times of trouble, in times of temptations, in times we are in need. Lapit lang po tayo sa Panginoon. Mahabagin po ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? At gusto ng ating Panginoon na bigyan ng comfort ang babaeng balo na nawalan pa ng anak. Makikita natin, ang Panginoon ay hindi lang likas na mahabagin. Ang ating pong Panginoon ay nagbibigay ng aliw o comfort. Ayaw na ayaw niya na tayo po ay nababalisa, nababagabag, nalulungkot. Ayaw ng Panginoon yun. Gusto niya ang kanyang mga anak ay joyfully serving Him. Okay? Kasi pag tayo nalulungkot, madali lang naman tayong lumapit sa Panginoon. Ayaw niya kasi tayong malulungkot. Kung kayo may problema, kung kayo may harapin na kabigatan, lapit lang sa Panginoon. Ano sabi doon sa John chapter 14 verse 1? Let not your heart be troubled. Okay? You believe in God, believe also in me. Yan ang ating Panginoon. Ayaw niya na tayo ay nalulungkot, namumroblema, hindi mapakali, balisa. Sabi niya, let not your heart be troubled. So, ganyan po yung ginawa niya dun sa widow. Siya'y nahabag, nilapitan niya yung babae, at tinulungan niya, pinawi niya yung kalungkutan ng balo, tinulungan niya yung kanyang anak na maibalik sa piling ng ina. Ang buti po ng Panginoon. Amen? Kaya nga, with God's wonderful word, nabuhay po o nagbalik yung buhay ng kanyang anak. Okay? Tingnan nyo ha. Sabi niya po, doon sa anak. Kanina, worried widow pa eh. Ngayon, point number 2, the wonderful word. Wonderful word of Christ. In the beginning was the Word, sabi po ng John chapter 1, verse 1. And the Word was with God. And the Word was God. Yun. So Jesus raised the young man with His Word. Walang seremonyas. Sa salita niya lang. There's power in the Word of Christ. He's all-powerful God. Imagine, nilikha ang mundo out of nothing. Nilikha niya ang mundo sa pamamagitan lang ng salita. Kaya nga yung John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay? Through His wonderful words, pinapakita rito yung dominions po ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga po sa Colossians chapter 1, punta po tayo, Colossians chapter 1 verse 16. Siya yung creator natin eh. Kaya nga, may dominion siya. Lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan niya. Colossians chapter 1 verse 16.
For by Him were all things created. Kanino daw? The Lord Jesus Christ. That are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions, or principalities or powers. All things were created by Him and for Him. And He is before all things, and by Him all things consist. That is Christ's dominion. He is the creator of heaven and earth. All things were created by Him. Yun. And for Him. So, through His wonderful words, nagbangon yung kaisa-isang anak ng balo through His wonderful words. He has not only our Creator, His Word has the wonderful working power. Through His mere Word, magre-resurrect po ang mga ligtas, ang mga banal, ang mga mananampalataya pagdating ng araw. Dito mamamatay tayo, pero ang Panginoon may pangako sa atin ng tayo ay bubuhayin niya na muli because He is the God of resurrection. Sabi po sa Romans chapter 1, verse 4. Basahin ko po. And declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. So sinasabi po dito, may kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli mula sa mga patay. Yun. Right? Yun ang resurrection from the dead. Kaya nga, may pangako siya na buhay na walang hanggan sa atin. Pagdating ng araw, tayo ay bubuhayin niyang muli. Punta naman tayo sa John chapter 11. John chapter 11, verse 44. Sabi nung ating Panginoong Hesukristo nga kay Lazarus, and he that was dead came forth, bound hand and foot, and grave cloths in his face, and was bound about with napkin. Jesus said unto them, loose him and let him go. Marami pong pagkakataon na ang Panginoong Hesukristo sa Bible ay bumuhay ng patay. Bumuhay po siya ng patay. Through His mere wonderful words. Now, let's go to the third point. So, first point natin, the worried widow. And then, second point natin, the wonderful word of Christ turns the dead man into alive. No. Binuhay ang patay ng worried widow. Ano pang gagawin nun? Yung worried widows, nung nakita niyang nagbangon muli ang kanyang anak, now he becomes the worshiper widow. Naging worshiper widow. Balikan po natin yung Lucas. Lucas chapter 7, yung ating pinagkuhaanan na text. Basahin ko po yung chapter 7 of Luke, verse 16. And there came a fear of all, and they glorify God, saying that a great prophet is risen up among us, and that God had visited His people. Verse 17, and this rumor of Him went forth throughout all Judea, and throughout all the regions round about. So makikita natin dito, naging worshiper widow yung
Yung worried widow, naging worshiper widow. Binuhay yung kanyang anak eh. Then the worshiper widow start glorifying God. Lahat nga ng nakasaksi, sabi diyan, natakot at dumating sa lahat, niluwalhati nila ang Diyos na sinasabi na isang dakilang propeta ang lumitaw sa gitna natin at na ang Diyos ay dinalaw ang kanyang bayan. Kumalat yung balita tungkol sa kanya sa lahat ng dako ng Judea, sa lahat ng dako ng buong rehiyon, sa palibot. So, the greatness of God spread. Kaya nga po, lahat ginlorify ang Panginoon. At maging doon sa inabot ng mga balita ng Panginoon ay nakakabuhay ng patay. Bumubuhay ng patay. Tayo po, patay rin tayo spiritually. Ang taong walang Panginoong Hesukristo sa kanyang puso, hindi tumanggap sa Panginoong Jesus bilang kanilang Panginoon at hindi kinilala na bilang tagapagligtas, ay wala rin pong pag-asa magkaroon ng pagkabuhay na muli. Mananatiling patay spiritually. Lahat po ng tao is dead spiritually, but because of the Lord Jesus Christ, the masterpiece of salvation at the cross, kaya nga po, whosoever believeth in Him will not perish but have what? Everlasting life. Pinakita niya po dito, binuhay niya yung literal na patay, at kung yung literal na patay kaya niyang buhayin, tayo po, pag namatay tayo physically, kaya niya rin tayong buhayin muli dahil pangako po ng Panginoon yan. At yan yung pangako ng Panginoon na kailanman ay hindi maaring magsinungaling. Hindi po sinungaling ang Panginoon. For our conclusion, basahin ko po yung sinasabi ng epistles of Paul to Titus. Titus chapter 1 verse 2. Sabi po dyan, in hope of eternal life which God that cannot lie promised before the world began. We are all dead spiritually, but thanks be to God, thanks be to the Lord Jesus Christ for what He did in Calvary. All the people that are dead spiritually, nagkaroon po ng pag-asa na mabuhay muli dahil magre-resurrect kapag tinanggap ang Panginoong Jesucristo as the Lord and Savior. The Lord Jesus Christ is the Lord of resurrection. Maraming salamat po. Tayo po pumikit yung muko, tayo'y manalangin. Ang manaming Diyos, dakila sa lahat. Muli, Panginoon, maraming salamat. At sa araw na ito, patuloy po kami nakapag-aral ng iyong mga salita. Katulad nga po nung isang worried widow, ang mga tao pong walang Panginoong Jesukristong tinanggap o tumanggap sa kanyang ebanghelyo ay patay spiritually. Pero maraming salamat sa mayamang biyaya ng Panginoon na ang Panginoong Jesucristo ay bumaba mula sa langit, leaving His comfort zone upang kalimutan ang kanyang pagiging hari sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Siya po ay bumaba mula sa langit, pinako sa krus, pinatay, nilibing at muling nabuhay after 3 days para pagbayaran po ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Sabi po ng John chapter 3 verse 16, whosoever believeth in Him
will not perish but have everlasting life. Kung hindi mo pa kilala ang Panginoong Yesus, kilalanin mo siya. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At yung ginawa niya sa Calvary ay i-acknowledge mo para sa iyo yun. Dahil ikay makasalanan, kailangan mo ng tagapagligtas. Tanggapin mo ang nag-iisang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Ng buong puso, magtiwala sa Kanya at ibigay ang iyong pananampalataya. Salamat po sa pag-aaral na ito. Salamat po, nawa may natuto, may maligtas, at may lumago sa iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang bawat nakapakinig. Pagpalain din po ang Saffron Philippines. Ingatan niyo po ang Saffron Philippines, ang bawat empleyado. Ingatan mo. At kayo po ang magpadala ng mga customers, magpapagawa, magsibalik na, at magkaroon muli ng smooth sailing ang Saffron Philippines. At ganon din po ang iba pang company ng De Los Santos family. Pagpalain niyo po ang bawat isa at lahat ng ito ay aking nilalapit ng may buong pagtitiwala sa pangalan lamang Ama ng iyong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat ng nakikinig magsabi ng Amen and Amen. Maraming salamat po. God bless you. Kita po tayo muli next week sa ating online Bible study dito po sa Saffron, Philippines. Stay safe. Goodbye.